Hello, my name is Carlo Martinez and I am your host for today's topic, which is religion as a bastion of peace. And today, in this video, we're going to talk about peace regarding one's religion and how does religion help the society or the people committing a peaceful mind and environment. And the theme is religion as a bastion of peace. And to start our conversation, let us welcome from the United Church of Christ in the Philippines, or UCCP, we have here Pastor Emmanuel Revillame Sr. Hello, Pastor. Welcome to the program. It's nice and it's a pleasure and honor to be with you right here. And let's start our conversation with our question number one. So, Pastor, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Mabuti naman sa habag ng ating Panginoon. So, para po sa ating unang katanungan, bilang isang leader at tagapagpahayag po ng salita ng Diyos, para po sa inyo, ano yung peace or kapayapaan? Ang kapayapaan na isang salita na malawak ang sinasaklaw. Pero sa akin, kapag binanggit ang kapayapaan, ito ay higit pa sa kawalan ng digmaan o labanan. Kundi ito ay ang pagkakasundo-sundo, kagalingan, kapakanan, at tagumpay sa lahat ng mga bagay na minimiti sa buhay. Yung tinatawag na kabuuan. Yung tinatawag namin na isang buhay na ganap at kasiya-siya. Para po sa ikalawang katanungan, para po sa inyo, ano ang kahalagahan ng salitang peace sa isang relihiyon o sa isang individual na mamamayan? Ako'y naniniwala na ang kahalagahan ng kapayapaan sa isang relihiyon o individual man na tao. Ito yung nagbubunsod, bumubuo tungo sa isang matinias o maayos na ugnayan. Ito yung tinatawag na pagkakasundo-sundo na mayroong magandang pagtitinginan. Sa individual naman, ito yung pagkakaroon niya ng pansariling kamalayan, ng kagalingan at kapakanan. Nagbubunga ito ng walang kabalisahan, may kapanatagan o katiwasayan ang kanyang pamumuhay o buhay. At para naman po sa ikatlong katanungan, bilang isang pastor, paano po ninyo na ipapahayag ang mabuting balita kung minsan ang inyo pong isipan ay hindi makamit ang tinatawag na peace of mind o kapayapaan sa inyong kapaligiran at kaisipan dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari? Paano po ninyo ito haharapin? Bilang tagapangaral ng mabuting balita ng liwanag at pag-asa, ako'y naniniwala na ang pangangaral o pagpapahayag ng salita ng Diyos ay walang pinipiling panahon, wala ring pinipiling lugar, at walang pinipiling tao. Ibig sabihin, ito'y para sa lahat ng panahon, para sa lahat ng lugar, at para sa lahat ng tao. Kaya sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang salita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Kaya napakahalaga ang pagkatawag sa lingkod ng Panginoon upang ipahayag ang kanyang salita. At kung paano naman ito haharapin, unang-una, kinakailangan nating tanggapin ang realidad na nangyari at nangyayari. Dahil kapag hindi natin natanggap yung pangyayari, malabong maabot natin ang sinasabing kapayapaan o kapanatagan ng ating isipan. Pangalawa, matapos natin itong tanggapin, tayo ay magpakatatag sa ating pananampalataya. Magpakatapang, ibig sabihin, buo ang loob natin itong haharapin, taglay ang kalasag o armas ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon ayon sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan.
At yung pangatlo, magkaroon tayo ng positibong pananaw mula sa pangit o hindi magandang nangyayari, ay kinakailangan makita natin yung mabuting bunga naman ito. Hindi lamang yung pangit na larawan nito. Dahil ako'y naniniwala, kagaya ng isang panahon na napakakapal ang maitim na ulap o dilim na nagbabanta ng malakas na ulan. Ngunit sa kabila ng madilim na ulap o makapal na maitim na ulap, sa kabila noon ay mayroong liwanag. Ibig kong sabihin, hindi lamang makita natin yung negatibong magpapahina ng ating kalooban sa mangyayari, kundi makita rin natin at piliting makita yung kabutihang maidudulot nito sa atin. Para po sa ikaapat na katanungan, sa inyong palagay, bakit ang mga alagad ng batas ay kailangan pang gumamit ng dahas o maging bayolente para lang makamit ang kapayapaan or peace kung ang gusto nating lahat ay maging payapa? Medyo nagkaroon lang ako ng konting komentaryo dito sa katanungang ito sa yung pong salitang kailangan pang gumamit ng dahas. Dahil ako'y naniniwala na wala sa batas at sa sinumpaang tungkulin na bilang alagad ng tagapamayapa ay kailangang gumamit ng dahas. Ano po, siguro na sa salitang bakit kailangan pang gumamit ng dahas? Para bagang yun talaga yung gagawin. Pero sabi ko nga, walang batas na nag-uutos sa sinumpaang tungkulin bilang mga alagad ng tagapamayapa na kailangan gumamit ng dahas o maging violente. Kundi ang papairal dito yung tinatawag na maximum tolerance. Ngunit tandaan din natin kung ang pangyayari naman ay magiging banta ng seguridad sa ating bansa. Hindi lamang seguridad kundi kasarinlan. Hindi ito maituturing na dahas o pagiging violente. Kundi man ay para sa akin ay pagtatanggol sa ngalan ng seguridad o kasarinlan sa ating inang bayan. Sa inyo pong palagay naman, bakit kailangan pa natin magkaroon ng relihiyon? Gaano ka-importante ang isang relihiyon sa buhay ng tao? Sa napakaganda katanungan dahil laganap ang relihiyon o denominasyon o iba't ibang sekta ng pananampalataya. Ako'y naniniwala na ito ay instrumento ng Diyos upang maging gabay sa pagmumulat o kamalayan sa buhay moral at espiritual na katayuan ng isang tao bilang tayo ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Kaya kailangan ng tao dahil sabi ko nga, instrumento ng Diyos. Bilang isang miyembro po ng simbahan sa inyong lugar, paano po ninyo mahihikayat ang mga tao na tayo ay mamuhay sa kapayapaan at magkaroon ng pananalig sa may kapal? At kung mamuhay man tayo ng payapa, ano naman ang makakamit natin? Ako ay naniniwala na hindi ko mahikayat ang sinuman na mamuhay ng kapayapaan at magkaroon ng pananalig sa ating mahal na Panginoon kung ako mismo ay walang kapayapaan at hindi makita ang aking pananalig sa Diyos. O kaya ako ang pinagmumulan ng kaguluhan. Maaaring walang pasubali na tama, maganda, makatwiran ang aking sinasabi. Ngunit ang malungkot, maaaring italiwas sa aking buhay. Totoo ang aking sinasabi, ngunit ang aking buhay ay hindi totoo sa mga sinasabi ko. Ako ay magmimistula lamang na sinungaling. Isang impostor sa pagsasabi ng isang katotohanang wala naman pala sa akin. Nasasabi niyo ba na ang relihiyon ay makatutulong sa pagkamit ng kapayapaan sa mga nangyayari sa ating mundo? Sa inyong palagay po, bakit nanghihimasok ang iba't ibang mga relihiyon laban sa ating gobyerno? Ang nais ko lang din ditong bigyang pansin na akin din katanungan, sino o ano ang relihiyong tinutukoy dahil napakaraming relihiyon sa ating bansa. Kahit na nga sa usaping relihiyong Kristyanismo, ay ito'y maraming denominasyon o sekta na bumubuo rito. Dahil kasama na ang relihiyong Islam, Muslim,
Buddhist. 100% yes ang aking sagot. Pero dahil talagang iyon iyong advokasya ng isang relihiyon, lalo na't mayroong Panginoon na siya ay pinananaligan. Ngunit doon sa ikalawang katanungan, ayaw kong gamitin iyong salitang nanghihimasok dahil sa aking pagtanaw, wala akong makitang negatibo rito kapag sinabing nanghihimasok. Kumbaga man, Paul ang dating o sa mabigat na salita, parang nagiging bastos ang simbahan. Ano po? Dahil talaga kahit tingnan sa diksyonaryo, ay hindi talaga maganda yung salitang panghimasok. Kundi manapay ang relihiyon o simbahan ay bahagi ng pamayanan o lipunan na may mahalagang gampanin. Ang simbahan o relihiyon ay nagpapahayag ng pagtutol o di pagsang-ayon sa di makatuwiran, di makatarungan, at katiwaliang nangyayari sa mga lider ng ating gobyerno. Siguro hindi doon sa gobyerno, kundi doon sa mga leader ng ating gobyerno na lumilihis doon sa dapat nilang maging paglilingkod. Dahil sa paggampan ng pagsalungat o pagtutol, paglaban, ay pinaninindigan kong hindi dapat sa pamagitan ng marahas na pamaraan. Hindi kinakailangang dumanak ang dugo para lang makamit ang kapayapaan. Ako'y naniniwala pa rin sa pamagitan ng isang mapayapang pakikipagdialogo doon sa kinauukulan. Halimbawa, kung may nais akong ipirating at ikaw yung leader ng simbahan, ikaw yung kakausapin. Hindi yung magsasalita ka na sa likod, kundi maganda itong harapin mo, makipag-dialogo, yung damdamin mo, katanungan, issue ay dalahin para maliwanagan. Yun ang parang nakikita ko sa problema ng ating bansa kung bakit hindi matapos-tapos ang kaguluhan. Dahil hindi sa pamagitan ng mapayapang pakipag-dialogo, kundi sa langsangan na nagbubunga ng kaguluhan na wala naman yung concern na tao na iyong tatanungin sa mga pangyayaring tinututulan nilalabanan. At kung ito man ay matatawag na kilos protesta, ako'y sumasang-ayon kung ito pa rin ay may taglay na diwa ng pag-ibig tungo sa kapayapaan. Ngunit kung ito'y pagsiklab ng damdamin na mauuwi sa labanan, na mayroong masasaktan, na mayroong buhay na masasawi, hindi ako sumasang-ayon sa gayong mga kaparaanan. Dahil tayo simbahan, dapat ang aming pagkilos o paghakbang ay yung naaayon sa kapayapaang ninanais natin. Dahil ako'y naniniwala na kapag sa isang apoy na gusto mong mapawi o maupula, mawalang apoy, ay hindi apoy ang iyong ilalapit, kundi tubig ang magiging pamatay sa apoy. At ako'y naniniwala na makapangyarihan ang pag-ibig kapag ito'y naging armas sa pagsusulong ng kapayapaan. Para po sa ikawalong katanungan naman po, bilang isang pastor, paano po ninyo na i-maintain ang peace o kapayapaan sa inyo pong lugar? Ito ay nangangailangan ng masusi, mataimtim, matapat na paigtingin, pag-ibayuhin ang pagpapadaloy o pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos na mapagkalinga, pagpatawad, mapangunawa at mapagsakripisyo. Hindi sarili ang tinitingnan, kundi ang kapakanang higit ng iyong kapwa. Dahil iyon ay isang kaparaan ng ginawa ng ating Panginoon na siyang ating pagtutularan dahil ang ating Panginoon Jesus ay pumarito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay. Tama po yung inyong sinabi dito sa ikawalong katanungan na ibinigay ng ating Panginoon yung kapayapaan na iniwan sa atin. Dapat ay kailangan na pahalagahan natin ito at nangyari sa kapaligiran natin ay pa rin natin na maging tayo ay mamuhay sa kapayapaan. Para naman po sa ikasyam na katanungan, kung ang relihiyon ay para pag-isahin ang sangkatauhan, bakit ang mismong iba't ibang sekta o relihiyon sa mundo ay nagiging sanhi pa ng kaguluhan at pagiging bayolente?
Halimbawa po nito ay nangyayari sa ibang bansa, nagkakaroon po ng diskriminasyon dahil po sa iba't ibang pananaw nila sa buhay. Bakit po ito nangyayari? At dapat po tayo po ay magkaisa dahil pinaniniwalaan natin ang Panginoon na tayo po ay magkaisa sa kanyang pag-ibig. Pero bakit po ang relihiyon, ang pagdami ng mga relihiyon sa iba't ibang panig ng mundo ay sadyang nagkakasakitan na sa inyong pong palagay? Salamat. Ako'y naniniwala na anuman ang relihiyon na dumating sa ating mundo o buuin ng sinumang grupo, na kapag ito'y nakaangkla sa Panginoon, hindi ito magdudulot ng pagiging marahas o bayolente. Nagkakaroon lamang ito ng bunga ng sinasabi nating negatibong pangyayari na hindi dapat gawin ng isang relihiyon o sekta dahil nga kagaya ng sinabi, dahil iba't iba ang paniniwala. Ang higit na pinapahalaga nila ay yung kanyang relihiyon sa halip na yung aral ng Panginoon. Dahil ang relihiyon ay may kani-kanyang aral. Ngunit dapat nating salamin at suriin kung ay para sa Panginoon o para lamang sa samahan. Gayon din yung tinatawag nating iba't iba ng prinsipyo o pananaw sa buhay. Dahil merong makasarili, merong ang paghahangad ay sa kapakinabangan lamang. Merong relihiyon na ang paniniwala na ang pakikidigma ay isang banal. May ganoong pangyayari. Ako'y nalulungkot na para bang sinasang-ayunan ka ng Diyos na ang pakikidigma o pagpatay sa nilikhang kalarawan ng Diyos ay isang banal na utos. May mga gayong paniniwala na nakalulugod sa Diyos. Gayon din yung usaping moral na itinuturong okay lang ang mag-asawa ng marami. Gayong sa relihiyong Kristyanismo, isa lamang, hindi marami. Gayon din, sa ibang relihiyon din ay okay lang yung gumawa ng kalasuan. Yung makapagpapasaya lamang sa kanilang nasaing makamundo, makalaman. At ito naman yung gustong-gusto ng mga tao na malaya niyang puntahan na hindi naman pala mahirap ang maging membro ng gayong relihiyon. Saka ang relihiyon ang pinipilit na idambana, nagpapagalingan. Ito yung nakalulungkot, nagpapagalingan ng kani-kanyang relihiyon. Gayong walang magaling na relihiyon. Dahil ang relihiyon o sekta ay binubuo ng mga taong nagkakasala pa rin. Kahit na siya ay pinakamataas na leader ng isang pananampalataya, tanda na siya tao pa rin na posibleng humantong sa pagkakasala kung ito'y papahintulutan niya sa kanyang sarili at hindi yung aral ng Panginoon ang kanyang papapanatilihin na maging gabay ng kanyang buhay. Nagpapagalingan, kaya minsan nga kapag ako ay nagbubukas ng cellphone, Facebook, may iba't ibang debate akong pinakikinggan. Ngunit ako'y nalulungkot dahil humahantong sila sa paghahamunan na sa isa't isa, pagpapatayan. Kaya ako ay nagugulat dahil sabi ko, ipinangangaral ang salita ng Diyos na sinasabi mong totoo. Tapos manghuhusga ka ng iyong kapwa, manlalait ka ng iyong kapwa na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ay kapag nilait ng sino man ang tao, siya man ay leader ng simbahan o hindi, ang nilalait niya ay yung Diyos na lumikha. Kaya hindi ko matanggap na sinasabi mong ikaw ay isang tamang relihiyon ay pinapangaral mo ang Panginoon kung nilalait at nuhusgahan mo ang iyong kapwa at pinapalabas mong totoo ang iyong relihiyon. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang salita sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 31, si Apostol mismo Pablo ang nagsasabi nito. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ibig nino mang magmapuri, ang ipagmapuri niya ay ang Panginoon. Yan yung pangyayari doon sa mananampalataya sa Korinto na namimili sila ng mga leader ng simbahan at kanila ipinagmamalaki. Sabi nila, ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo, ako'y kay Pedro. Sabi naman ng isa, ako'y kay Kristo. Ngunit ang sabi ni Apostol Pablo, sila ay mga taong kapwa ko rin lingkod. Walang dapat tayong piliin, husgahan o sinuman o ipagmapuri dambana, kundi yung Panginoon na siyang dahilan din naman ng ating pagkamulat sa pananampalataya at tumugon sa tawag ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang dapat
ipagmapuring relihiyon. Dahil kapag ang ipinagmamapuri at tinatambana mo ay ang relihiyon, iyak kaguluhan ang mangyayari sapagkat hindi ka papayag na yurakan ang iyong relihiyon. Kaya wala itong katapusang debate na ang matalo ay pikon. Kapag parehong nag-init na, nagsiklab ang galit, hihantong ito sa pag-away na nasaan na ang pag-ibig ng Diyos na sinasabi nilang tinataglay ng relihiyong kanilang ipinagmamapuri o kinaaniban. Kaya walang dapat na relihiyong maidambana kundi si Kristong Panginoon at wala ding dapat na leader na umaktong siya'y Panginoon. Tandaan natin, kami ay alipin o lingkod ng Panginoon, ngunit hindi Panginoon ng simbahan na kinakatakutan. Dahil ang pang-iisang Panginoon ang dapat nating katakutan at sundin. Ang Panginoon na tumawag sa atin, ang Diyos na nagmahal sa atin nang walang pasubali. Maraming salamat po sa inyong sinabi, Pastor. Agree po ako dyan. Talaga naman ang Panginoon natin ang siyang tangi, iisa ang ating sasambahin at wala ng iba pa. Para po sa huling katanungan, sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay, ano po ang inyong maipapayo sa ating mga kapwa na napanghihinaan ng loob at naliligaw ng landas upang makamit natin ang kapayapaan sa buhay? Paano po natin sila gagabayan? Ang aking masasabi ay isang napakagandang ating maging panalangin din at ipamuhay yung panalangin ni Saint Francis Assisi. Di po ba't napakaganda ng kanyang panalangin at ito yung kailangan ng buong mundo sa ating kapanahunan. Ganito yung kanyang panalangin. Panginoon, naway ako'y iyong tulutang maging kasangkapan ng iyong kapayapaan. Sa pagkamuhi, naway maitanim ko ang pag-ibig, sa sakit, pagpapatawad, sa duda, pananalig, sa hapis, pag-asa, sa karimlan, liwanag, at sa kalungkutan, saya. Ubat halang Panginoon, naway di ko hangarin ang mapanatag kaysa ang magpapanatag, ang maintindihan kaysa ang umintindi, ang mahalin kaysa magmahal, sapagkat nasa pagbibigay ang mabigayan, nasa pagpapatawad ang mapatawad, nasa kamatayan ang buhay na walang hanggan. Amen. Isang napakagandang panalangin ng lingkod ng Diyos, si Saint Francis Assisi. Ito yung kulang na sangkap sa ating kapanahunan. At itong panalangin ito ay kinakailangan lagyan natin ng laman at dugo. Ibig sabihin, lagyan natin ng buhay. Dahil ito yung ninanais ng ating Panginoon. Kaya ito yung lunas sa kapayapaan na kapag naging ito yung ating advokasya, prinsipyo at panalangin, magkakaroon ng kapayapaan sa pangbuong mundo. Dahil ang sentro ng lahat ng ito ay nakasentro sa Panginoon tungo sa pagkakaroon ng magandang pakipag-ugnayan mo sa iyong kapwa at sa sangnilikha. Kaya nga lamang, siyempre, mahal ang kabayaran nito. Kapag sinimulan, ito'y ating ipagpapatuloy at hindi mawawala o maiiwasan ang tinatawag na pagsasakripisyo. Ang katanungan lamang, handa pa nating itaguyod ito sa kabila ng pagsasakripisyo tayong gagampanan sa pagbimithi natin ng kapayapaan. Kaya ang tanong, nakahanda ba tayo? Yun lamang yung aking sasabi sa pamagitan ng interview ito. Tayo ay instrumento ng Diyos, kasangkapan ng Diyos, bilang tayo ay nananalig sa ating mahal na Panginoon. Ngunit kung ang magandang hangaring iyon ay malayo sa ating buhay, magpapatuloy at magpapatuloy ang kaguluhan. Kung ayaw nating magsakripisyo, hindi rin natin ito makakamit. Sapagkat si Kristo ang ating pagtutularan. Dumating siya bilang prinsipe ng kapayapaan na isang manunubos. Sa kanyang pamumuhay sa loob ng 30 taong mahigit, hindi siya pinagmulan ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan at ng kagalingan ng sino mang kanyang makakasalamuha. Pinapagaling ang sino mang may karamdaman. Pinakakain ang mga nagugutom. Ipinangangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Lalo na ng iyong pag-ibig ay kanyang pinatunayan doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang kanyang sinabi na gayon na lamang ang pag-ibig niya sa katauhan, kundi ipinakita niya ito sa isang
sakripisyong pagsasabuhay. Magahulugan man ito na siya inalipusta, siya sinaktan. Ngunit hindi ang pagganti niya ay doon sa katumbas ng ginawa sa kanya, kundi manapay marinig natin ang pamutawi sa kanyang mga labi. Ang sabi niya nga doon sa 7 wika, sa una pa lamang, Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Walang bahid ng sama ng loob, pagkamuhi o pagkagalit sa mga taong kanyang pinakain, pinagaling, tapos sabay-sabay na magsasabing siya ay ipako sa krus, siya ay parusahan hanggang kamatayan. Ngunit siya, ang itinugon pa rin niya ay isang mapagsakripisyong pagmamahal upang tayo ay maipakipagkasundo sa Diyos Ama at patuloy nating hangarin ang pakipagkasundo sa ating kapwa na magbubunga ng kapayapaan. Maraming salamat po sa inyo, Pastor, sa inyong mga sinabi. Talaga naman ako po natutuwa at nagagalak na tama inyong opinion. And there you have it. And this will be the end of our conversation. Thank you so much, Brother Emmanuel, for such a wonderful and meaning advices and opinions. And I hope by sharing your thoughts and your ideas regarding religion towards peace and sharing the gospel and peace to others will inspire and to continue to have faith in God despite the challenges and hardships in our lives. Maraming salamat po sa inyo na ako ay inyong nayagan na kayo po ay makapanayam ko. Makakatulong po ito sa mga manonood natin dahil naipalaganap natin yung mabuting balita o yung kapayapaan na gusto natin ihatid sa ating mga kapwa. So yun lamang po, Pastor. Diyan na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po sa inyo. Lalo, Panginoon, sa paghahangad at pagsasakatuparan ng kapayapaang ating ninanais. Thank you so much for watching, everyone, for this video, and we'll see you next time. Have a good day.